Start tayo. Okay. Okay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, my God, we adore you and thank you for all the graces you have given us this day. We offer you our sleep and the moments of this night, and we beseech you to protect us and keep us safe. Therefore, we place ourselves within your sacred side and under the mantle of our Blessed Lady, our Mother. Let your holy angels stand about us and keep us in your peace. Let your blessings be upon us throughout the hours of this night, so we may awake to serve you, strengthened and refreshed for a new day. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, for the beautiful prayer. Thank you. Brother Navin, good evening also. So, sige. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook, good evening at mamaya later sa pag-upload sa YouTube. Okay, let me check. Okay. Zoom, okay. So ngayon, i-mute ko na kayo. Okay, welcome mga kapatid. Good evening sa ating Wednesday Catechism Lecture, Knowing Our Faith, Faith Seeking Understanding. Ang ating topic ngayong gabi is continuation pa rin ng book ni Father Michael Mueller, The Key Prayer, The Key of Salvation. Ang susi ng kaligtasan ay ang prayer. Ito ay sinulat 1868 pa. Napakagandang libro. So, ang ating tatalakayan ngayon yung chapter sa On the Necessity of Prayer for the Just. So, ni-rephrase ko, actually ang kahulugan niya is final perseverance. Ang sabi ng mga santo, ng mga church fathers throughout the history of salvation, sa ating simbahan, ang sabi nila, para ikaw ay manatili sa grasya, meaning, di ba, natanggap natin yung sanctifying grace sa binyag, para mapanatili mo na maangkin mo yan, dahil yan ang di ba, yan ang kailangan sa kaligtasan, yung sanctifying grace. Pag namatay ka na wala yan, hindi ka makakapasok sa kaharian. So, para manatili mo yan, mapanatili mo na andyan sa'yo, kailangan mo ng prayer, pagdarasal. At pakinggan nyo to, hindi ito bunga o premyo ng dahil sa ating mabubuting ginawa. Hindi ito resulta ng good works. Yung pagiging manatili, Sabi ni Jesus there, remain in me, manatili kayo sa akin. So, para tayo ay merong kakayahang manatili at hindi bumitaw, kagaya dito sa dito sa cover picture natin, di ba? Yung 40, sino na ba sa inyo try ng 42 kilometers na marathon? Hindi hamak, Ilang beses na akong gumawa niyan. Para pag hindi ka talaga mental, hindi lang siya physical, kundi mental, talaga, mental game. Pag hindi ka talaga nagpursige, di mo matatapos, So, ganun din ang ating kaligtasan. Ang pagiging manatili sa Diyos na hindi bubitaw hanggang kamatayan, hindi yan bunga ng ating mga ginawang mabuti. Okay? Tandaan niyo yan. Ang pagiging manatili sa Diyos ay bunga ng iyong panalangin na hilingin ang grasyang yan na ikaw hindi bibitaw. Okay? Kasi may mga example akong ibibigay mamaya dito na example ng mga taong ang daming ginawang mabuti pero namatay silang hindi nanatili sa Diyos. Meaning namatay silang walang sanctifying grace. So, hindi ito premyo ng ating kabutihan. Okay? Hindi ito premyo ng ating mga mabubuting gawa.
Huwag niyo akong i-misinterpret. Good works, very important. Pero kung gusto mong manatili in the state of grace, kailangan mong hilingin araw-araw. Kailangan mong hilingin araw-araw. Okay? So, ang sabi ng mga saints, okay, ang meron nanganganib tayo araw-araw. Okay? Nanganganib tayo araw-araw na mawala ang sanctifying grace sa atin. Kaya yung devotion na 3 Hail Mary devotion, ang piniprayan morning and evening, included yan sa prayer ko. Kasi nakasentro yan parati sa sanctifying grace, no? Pagkatapos ng isang Hail Mary, sabihin mo, "My Mother, preserve me this day from mortal sin." No? So parating ang pagpananatili sa Diyos ang dinadalangin. So nanganganib tayo araw-araw na mawala ang sanctifying grace. Akala natin may sanctifying grace, okay na tayo, no? Every day, we have, yun ang sinasabi ni St. Paul, work out your salvation with fear and trembling. So yung salvation mo na natanggap, ano mo yan? Ipaglaban mo yan with fear and trembling. Kasi everyday nanganganib tayo. Bakit? Bakit tayo nanganganib everyday? Kasi ang diablo, araw-araw gusto niyang mawala yan. Kasi alam niya pag nawala ang sanctifying grace sa'yo, sa kanya ka na. Okay? So, yan. So, nung ginawa ng Diyos ang ating kaluluwa, ginawa niya yan para kanyang tirahan. Okay? Para kanyang tahanan. Yun pala. No? Ginawa niya ang soul para kanyang gawing tahanan. At pag hindi tumira ang Diyos sa ating kaluluwa, mamamatay tayo. Hindi tayo makasurvive. Kaya nga pag ang sanctifying grace, di ba? Ang meaning ng sanctifying grace, Father, Son, Holy Spirit, nakatira sa ating kaluluwa. Pag lumisan sila, bakit sila lilisan? Ang Diyos sa mortal sin. No? So we will not live. We are spiritually dead. Okay? Now, para hindi lumisan ang sanctifying grace, ang Santissima Trinidad sa atin, prayer. No? Para ating malabanan ang tatlong source of temptation, the devil, the world, the flesh. In-explain natin last week yan. I-review nyo na lang sa mga hindi no? Yung devil, the world, pressures, no? Flesh, ang ating laman. Para malabanan natin yan, prayer. So, kung gusto mong ma-unite, no? Mapag-isa, no? Magkaisa tayo sa Diyos, no? Prayer. Ito ang nananatili sa atin na united kay God. At si God ay united sa atin. Prayer. So, every time you pray, always imagine, no? Every time you pray, you are united to the source of power. Naka-embrace si God sa iyo. Ganun ako mag-pray, ini-imagine ko, naka-embrace si God sa akin. We are united. We are in communion to the source of power. Sabi ni St. John Chrysostom, no? Pag hindi ka in constant communication with God, nililimit mo, tamad kang makipag-communication kay God, parate, you are dead. No? Ang taong hindi mahilig mag-pray, hindi mahilig mag-constant communication kay God, binibigyan niya ng limit kung kailan niya lang gusto mag-pray, no? Ang spiritual life niyan is dead.
No? Kaya ako, naglalagay ako ng ng alarm. Ginaya ko yung kapatid ko, si Atiging. Alarm clock sa 5 o'clock, gumising, prepare for Mass. And then, of course, dun sa misa, pagkatapos ng misa, may Angelus. Alas 12 alarm for Angelus. Alas 3 for Divine Mercy prayer. 3 o'clock prayer. And then pa-alarm naman ng 6 o'clock for Angelus naman. So, maganda i-set nyo yung alarm nag-ring para ma-remind kayo. So, maliban doon, dapat meron kayong morning prayer. Before you sleep, you pray also, examination of conscience. At habang nagtatrabaho kayo, may sinasambit kayo ng mga small phrases like, Jesus, I love you, or have mercy on me, a sinner. Ganun parati. In constant communication with God. No? So, isang hangal daw, no, ang tao, kung hindi niya alam, hindi niya naintindihan kung gaano ka malaking karangalan ang pagdarasal. So, ang pagdarasal, mga kapatid, ay napakalaking karangalan dahil nakaharap sa iyo at nakikinig sa iyo ang hari. Hindi ordinaryong hari. Hari ng sanlibutan at ng universo. No? So, kung gusto mong magkaroon ng maraming virtues, di ba? Anong mga virtues? Di ba marami? Prudence, justice, fortitude, temperance, honesty, patience, kindness, generosity. Maraming mga virtues. Imposibleng magkaroon ka ng mga virtues ng mga saints pag hindi ka mahilig mag-pray. No? Imposible. Ang saan natin hinuhugot at kinukuha ang lakas at tapang? Kay Diyos, sa kay God lang, no? From the Lord only, we can derive all strength and courage. So, kahit gusto mo pang bumait, gusto mo magkaroon ng patience, humility, lahat, industrious, no? Hindi mo makukuha yan pag tamad kang mag-pray. Pag wala kang hilig sa prayer. Sabi ni Saint Francis of Assisi, ito, huwag ka nang mag-akala, huwag ka nang mag-expect na may makukuha kang mabuti sa isang tao na hindi mahilig magdasal. Ganito. Maraming gusto mag-serve kay Lord, di ba? In charismatic, apologetics, mga charitable organizations, serve sa simbahan, madami. Pero huwag mong akalain na yung mga taong yun automatic holy. Kasi maraming nagsiserve sa simbahan, no? Hanggang pagsiserve lang, pero tamad mag-pray. So, kaya sabihin na iba, pinili ko siyang maging asawa ko, sinagot ko siya dahil nagsiserve siya, no? Hindi automatic na ang tao nagsiserve at gumagawa ng sa tingin mo panlabas tungkol sa Diyos, mabuti na. Pag ang tao ay tamad mag-pray, walang prayer life, no? Hindi ka makaka-expect anything good from that soul. Sabi ni Saint Francis of Assisi. Okay? At nakita ko yan. Nung nagsimula pa ako in my conversion, kasi yung conversion natin, mga kapatid, hindi yung one time. Process yan. As we go along, we convert. Deeper conversion. Na-notice ko when I increased my prayer life and then nagkaroon ako ng discipline sa prayer life, no? Nilalabanan ko aking laman, yung katamaran ko. Nakita ko talaga ang difference, yung effect. Dati,
yung pagsaserve ko kay Lord, showbiz, no? Pero ngayon, si God lang ang makaka-judge, pero nakita ko talaga ang difference na iba ang mga bunga, mga fruits of conversion, no? Fruits of conversion, at yung pananalita ko na iba talaga, at yung pananaw ko sa buhay na iba talaga nung ginawa na ang prayer na priority at disiplinado. Sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, no? Kung napansin niya daw na ang isang tao ay hindi gaano ka-excited or hindi ganun magpapahalaga sa prayer, no? Alam ko na isang taong yan ay mahihirapan sa pag-abot ng mga mabubuting virtues, no? Yun. Kagaya ng for example, gusto ka ng maghanap ng pera, tapos pupunta ka sa isang taong pulubi. Hanapan mo ng kayamanan. Para kang hangal, no? Paano mo mahahanapan ng kayamanan? Pulubi yan, di ba? Ganun din. Useless na hahanapan mo ng virtue ang isang tao na hindi mahilig magdasal. Wala yan. Yung mga virtues na nakikita mo, ano lang yan? Palabas. Okay? Palabas lang yan. Hanggang sa labas lang yan. Maraming tao sa unang tingin, mababait, mga ganon, saintly, ganon. Pero puros yan palabas kung ang taong yan hindi mahilig mag-pray. Okay? Sabi ni Saint Charles Borromeo, sa lahat ng iniwan sa atin ni Jesucristo para sa ating kaligtasan, iniwanan niya tayo ng means for salvation. Ang first place sa lahat ng iniwan niya para sa ating kaligtasan ay prayer. Sabi ni Cornelius Alapid, ang kailangan natin, no, ng mga Kristiyano sa lahat ng spiritual weapon, is prayer. Yan ang pinakaibabaw sa lahat ng spiritual weapon, no? Dahil ang makakapigbigay sa atin ng pagwagi, ng tagumpay, ang Diyos lang. So siya lang, hindi yung ating technique, hindi yung ating sipag, hindi ang ating mga ideya, hindi ang ating koneksyon, ang Diyos lang. Okay? Sabi ni Saint Alfonso Liguori, no? Ang ating mga meditation, resolution, promise kay God, no? Walang silbi yan. Hindi magbubunga yan pag wala tayong prayer. So ang tanong natin bago tayo continue magpatuloy, ang tanong natin sa ating sarili, no? Kumusta na ang aking prayer life? Tamad pa rin ba ako? Wala ba akong schedule? Wala ba akong disiplina? Hindi ba ako naghahangad? By the way, mga kapatid, kung tamad ka mag-pray, isali mo sa prayer mo everyday, Lord, give me the spirit of prayer. Give me the spirit of prayer. Hingin mo, no? Hindi ka magiging prayerful pag hindi mo hiningi. Lahat hingin natin kay Lord, no? Now, kahit to obey the commandments of God, the 10 commandments, no? Kahit ang sunod sa mga utos ng Diyos, kailangan natin ng prayer. Kailangan natin ng assistance. Hindi natin ma-obey ang commandments ni God pag sa ating willpower, no? Sa ating willpower lang, mind over matter. Hindi, no? Saint Thomas Aquinas sabi, bakit nagkasala si Adan? Dahil nung panahon nang siya ay tinukso, hindi siya nag-pray. No? Natukso, nagkasala si Adan
dahil sa panahon ng pagtukso, hindi siya nagdasal. Sabi ni Saint Macarius, no? May isang monk, so ito na, pakinggan niyo ito. Ito yung sinabi ko na kahit anong bait mo pa, kahit anong dami mong ginawa, pag naging self-sufficient ka, hindi ka umaasa sa Diyos at medyo lumuwag ka sa iyong prayer, mahulog ka. Itong isang monk na kinuwento ni Saint Macarius, naabot niya ang mataas na level ng spiritual life, no? Nakatanggap na siya ng wonderful gift of rapture, great graces, no? Ngunit, sa katagalan, hindi siya nanatili kay Lord, nahulog siya sa pride. No? At bumaliktad siya, nag-ano siya. So, umabot na siya sa taas, may mga rapture na siya natanggap, gift from God, no? Graces, pero nahulog pa siya sa mortal sin. Another example, isang mayaman na Kristiyano, binigay niya ang ari-arian niya sa mga pulubi. Binigay niya, no? Para kay Lord. At yung mga slaves niya, pinakawalan niya. Wala na siyang slaves for the Lord. Pero sa katagalan, nahulog siya sa pride at bumalik siya sa mga immoral na kasalanan. So dito natin makikita, mga kapatid, hindi ito bunga ng ating mabuting gawain. So, kaya huwag tayo magmayabang dahil naabot na natin tong level na ito, ganito, you give all your belongings to the poor. Pag hindi ka nanatili, sayang, pag hindi tayo nanatili. It is all by prayer. No? Okay. May isa naman, example. May isang banal na tao na kanyang he endured, no? Kalimutan ko yung endure sa Tagalog. Tiniis niya ang lahat ng mga pagpapahirap sa kanya dahil nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Strong ang faith niya. Pero sa kalaunan, nabiktima siya ng self-conceit. Meaning, naging proud siya sa sarili niya na dahil nakasurvive siya ng mga grabe na mga persecution, torments, no? Dahil sa kanyang faith. Then, nahulog siya sa maraming scandal at disorder. Okay. Mayroong isang monk na kasama niya, partner niya parati, nagpe-pray, no? Tumira sila kasama niya sa desert, no? Nakatanggap ng extraordinary gift of compunction. Ano yung compunction? Yung compunction is yung nakikita mo yung mga kasalanan mo, no? Parati nakikita mo yung kailangan mong baguhin sa sarili mo. Yun ang compunction. So kasama yan sa prayer ko everyday, no? Spirit of prayer, spirit of detachment from this world, spirit of compunction, spirit of contemplation of the passion. Kasama yan. Now, nakatinggap pa itong monk na ito ng miraculous healing, power of curing many sick person. Dami siyang natulungan, maraming napagaling, no? Pero sa kalaunan, nag-enjoy siya sa mga praises ng mga tao, sa mga pupugay ng tao sa kanya. Nahulog siya doon, nag-focus siya doon. Na-backslide siya into sin of pride. Ito ang pinakamatindi. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Sa lahat ng example, ito ang pinakamatindi. O sana huwag kayong ma-discourage. Pero ito ay katotohanan. Okay? May isang matandang Japanese noong unang panahon.
Alam niyo naman na persecuted ang Christian. Diba? Doon namatay si San Lorenzo Ruiz sa Japan. So grabe talaga mag-torture ang mga Japanese. Mga savage talaga nung panahon na yon sa mga Kristiyano. No? So, bilang parusa sa pagiging Kristiyano, nilagari ang kanyang leeg ng dahan-dahan. Ito ay kanyang tiniis. Natiis niya ng ilang araw. Itong torture na ito na nilalagari ang kanyang leeg ng dahan-dahan para siya ay pahirapan itong matandang Japanese Christian. Pero sa kabila ng paghihirap niya at pagtitiis niya ng ilang araw na yon, bumigay siya at nakalimutan niyang ipasaalang-alang ang kanyang sarili sa Diyos at umasa sa Diyos. Sa kasamaang palad, namatay siya na tinalikuran niya si Kristo. Bumigay siya. So, dito natin makikita mga kapatid, no? Parang marathon. Naghirap ka, ang sakit-sakit na ng paa mo para mo nang sasabog yung dibdib mo sa tatakbo ng 40 kilometers. 40 kilometers tinakbo mo, malapit ka na matapos. Kagaya ng itong taong to, malapit na siyang matapos sa victory of being a martyr. Pero nawalan siya ng ng tapang dahil nakalimutan niyang humingi ng tulong sa Diyos. No? Sumurrender siya at ipinagkalunod niya si Jesus. Siguro, sinabi niya na hindi ako Kristiyano sa huli. No? Na he died an apostate. Sayang. So, ganun din. Sayang yung 40 kilometers na tinakbo at saka sabihin mo mag-quit ka. Hindi na ako papatuloy. 2 kilometers na lang. Ito yung pinakamatinding example. Okay? Kaya huwag tayong magmayabang na ang dami na nating pinagdaanan, nag-serve na tayo kay Lord, kung saan-saan na tayo umabot ng lugar sa pag-preach, sa pag-serve. Pag hindi ka nag-pray always for final perseverance, pwede pang mawala. Okay? So, kung tatanungin mo daw, ang lahat ng mga makasalanan, ang at tinanong mo kung nung sa panahon ng tukso, nag-pray ka ba? Sigurado ang isasagot nila hindi. Whether he prayed at the moment of temptation, ang isasagot nila hindi. Lahat ng gumawa ng kasalanan, nahulog sa mortal sin, nung sa tukso, nag-pray ka ba? Hindi. Di ba? So, dito natin makikita mga kapatid, na ang sanctifying grace ay hindi natin mahahawakan at mapapanatili sa atin kung walang prayer. Hindi lang prayer, kundi continual prayer. Ang pananatili sa pagdasal. Ang sabi ni Cornelius sa lapid, wala nang dadaig pa ang pinaka the best kung paano natin spend ang ating leisure time. Diba, mayroon tayong leisure time, tapos yung trabaho, tapos na yung ating mga obligasyon. So, magli-leisure time tayo. Ang pinakamagandang leisure time, TikTok, Facebook, Reels, Shorts. Ang pinakamagandang leisure time, wala na makakadaig, is to spend it in prayer. Sabihin natin, ay, jahi naman. No. Let us focus to reality. Ang sabi ni Saint Leonard of Port Maurice, sabi niya, huwag nating hayaan dumaan ang panahon kahit ang sandali na hindi tayo makasabi, "My Jesus, have mercy on me." Yun ang sinasabi parati ng mga desert monks. Na habang naglalakad kahit Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Ang short version, Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus, have mercy on me, a sinner.
ang prayer na yan, pag parati mong inuulit-ulit, it gives you humility. Pinapaalala ka na ikaw ay makasalanan. Na ikaw ay makasalanan. Na ikaw ay nakadepende lang parati kay Jesus. Okay? Now, bakit na nakasurvive ang mga saints sa mga tukso, torture, persecution hanggang kamatayan? Dahil sa prayer. The more they are persecuted, the more sila pinapahirapan, the more they pray. At ang Diyos dumarating para sila ay alalayan. Si Saint Theodore, after niya nakadanas ng maraming torture, after ng mga napakaraming torture na yon, inutusan siya. Okay, this time, maglakad ka sa mga nagbabagang mga semento. Nagbabaga. Nung nakita niya, para siyang nawalan ng lakas kasi ito, kung hindi niya alam kung makakayanan niya ito. Kasi napakahirap. Anong ginawa niya? He prayed to the Lord na ibsan ang kanyang sufferings. Agad-agad, binigyan siya ni Lord ng courage at lakas para makayanan ito. So hanggang kamatayan. So kung sa tingin mo hindi mo kaya, ang hirap na ito, pray. Si Saint Perpetua. Magkasabay sila namatay ni Saint Perpetua at Felicity. Sila yung pinatorture sa mga baliw na na mga baka, di ba? Pinagtusok-tusok sila ng sungay. Pagkatapos bago nun, kinulong sila. Kinulong si Saint Perpetua. Si Saint Perpetua, during the time, 22 years old. Mayaman sila, nakatira siya sa isang malapalasyong bahay, mahal na mahal sila ng kanyang parents. Sa loob ng bahay nila, puno ng pagmamahalan, at siya ay very amiable, sweet little girl. Yung kanyang nature, kung tingnan mo siya, parang hindi niya kaya na makasurvive sa kulungan. So, nung pinasok na siya sa dungeon, ang brutal-brutal na mga soldier, pinagtutulak, nasanay siya sa everybody is treated with respect. So, napaka-inosente niya. So, takot na takot siya. Nanginginig siya, ganun-ganun. Pero bakit niya ito lahat na-survive? Dahil sa prayer. Hiningi niya kay Lord. So, ito siya, nung siya ay naghihingalo na at ginaid niya ang espada ng sundalo sa kanyang leeg. Para siya ay mamatay. Lahat yan, na-survive niya because nanghingi siya ng tulong kay Lord. Saint Cyprian. Sabi ni Saint Cyprian, ako ay umiiyak sa mga taong tumalikod sa Diyos sa huling saglit. Bakit sila tumalikod sa huling saglit at naging apostate? Dahil they turned their eyes away from God. They turned away their eyes from God, who alone, ang tanging makapagbibigay lang sa kanila ng lakas sa kanilang kahinaan. Ang Diyos lang. At naghanap sila ng tulong mula at proteksyon sa mga tao. So, pag ikaw ay naghanap ng proteksyon sa tao at hindi sa Diyos, mawawalan ka talaga. So, kung sino ang nag-abandona sa kanyang sarili, sa Diyos lamang, tanging sa Diyos lamang inabandona niya ang kanyang sarili, yun lang ang mananatiling hindi matitibag. Yun lang ang taong hindi matitibag. Kung ang tanging Diyos lang ang iyong ang iyong inaasahan, entirely, hindi divided, dapat entirely to God alone.
Kaya mga kapatid, no? Alalahanin niyo yung Japanese man na nilagari ang kanyang lieg, dahan-dahan, pero tumalikod sa huli. At yung taong binigay niya lahat ng ari-arian, kaya huwag tayong magmayabang. Ang sabi ni Jesus, pakatandaan niyo itong verse na ito. Only the one who endures to the end will be saved. Kung sino lang yung nanatili hanggang sa huli ay maliligtas. Hindi yung, di ba? Pagputok ng gun start sa starting sa marathon, may iba dyan, ang bilis-bilis, karipas ng takbo. So, minsan, kami na mga sanay na sa marathon, natatawa kami sa mga yung mga baguhan kasi bilis ka agad. Pero alam natin na sa dulo, mapapagod na yan kasi may 42 kilometers pa, di ba? So, hindi yung sino yung ang galing-galing ngayon. Kung sino mananatili, yun ang maliligtas. Ha? So, pag kayo ay nakaranas ng paghihirap sa katawan at sa espiritu, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng lakas. Trust in the Lord. Kasi, akala mo ikaw lang yung nakikibaka, ikaw lang yung nakikipagdigma. No. He is the one fighting for you. No? Ang battle mo, ang gera mo, siya ang nakikipag-away. Hindi lang ikaw. No? At hindi kanya hahayaan na bibigyan ng paghihirap at tukso na more than you can endure. No? Hindi niya hahayaan na hihigit pa sa iyong lakas ang kahirapan na ibibigay niya sa iyo. Kilala ka niya. Ito, magandang slide. Pakatandaan niyo ito. Huwag niyong kalimutan to. Napaka-importante. Okay? Ang sabi ni St. Alphonsus de Liguori, always picture this, ha? I-imagine nyo ito parati, itong picture na ito, itong lubid na konting-konti lang natitira. Yan ang estado natin araw-araw. Araw-araw, naglalambitin tayo sa tali na anytime pwedeng maputol. Yung nakita nyong maliit na hibla na yan, yung manipis na hibla, na bakit hindi pa tayo nahuhulog sa apoy ng impyerno, yan ang grasya ng Diyos. Yan lang ang nagpapanatili sa atin na hindi tayo nahuhulog. Kaya, dyan tayo umasa. Pag nakalimutan mo mag-pray, no? Tamad kang mag-pray at wala kang prayer discipline, mahuhulog tayo. So, parating ganun ang sitwasyon natin. Kaya hindi ka magkampante at umasa na dahil may deposito ka ng ilang taon. Remember, give us this day our daily bread. Give us this day, not weekly, not twice a week, daily. So daily, dapat everyday mo hinihingi lahat. Final perseverance. Hindi ka protektahan ka sa mortal sin. Protektahan ka everyday. No? So, si Saint Lucy, nung inutusan siya ng Governor Pascasius, no, na dalhin sa prostitution, hindi siya magalaw ng mga sundalo. Hindi siya madala kasi para siyang bato na nakatire kung saan siya nakatayo. No? She was immovable. Kaya pinugutan na lang siya tinagpas na lang siya sa leeg. No? Now, so, kung may resolution ka kay God, may mga promise ka kay God, ang makapagpanatili sa iyo na hindi ka matitibag ay ang Diyos lamang through prayer. Para hindi ka mabiktima ng tukso, hindi ka mahulog sa pagpapakasala,
is prayer lamang. No? Si Saint Philip Neri, everyday, ito yung prayer niya everyday. Isa sa mga prayer niya. Lord, no? Ilagay mo parati ang kamay mo sa akin kasi kung hindi, baka pagtataksilan ka ni Neri. Baka pagtataksilan ka ni Philip ngayong araw. So, everyday niya pinipray yan. Si Saint Philip Neri, isang matinding santo, no? Napakabanal, no? Pero, hindi siya nagtitiwala sa sarili niya. Kasi everyday, pwede niyang pagtaksilan si Lord kung hindi sa kapangyarihan na magsusustain sa kanya. No? Sabi ni Father Honaut, Jesuit, sabi niya, kung ikaw ay nag-aakala na makapanatili ka sa mga virtue na walang prayer, para mong you are tempting God. Di ba sabi ni Jesus, do not tempt God? Parang sinasabi mo na, di ba? Anong sinabi ng Diablo kay Jesus doon sa temptation sa bundok? Tumalon ka. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan ay sasaluhin ka ng mga anghel at hindi ka masusugatan, no? Hindi ka mapinsala. So, pag sinadya mong tumalon dahil parang susubukan mo ang Diyos na kung totoo ba siya at sasaluhin ka niya, yan ang tinatawag na you are tempting God. Kasalanan yan, no? Yung iinom ka ng lason kasi parang subukan mo talaga yung promise ni God, di ba? Kasalanan yan. Sabi ni Jesus sa Diablo, do not tempt your God. So, ganoon din. Pag gusto mong mapamanatili na ang mga virtue, gusto mong maligtas, na walang prayer, parang pareha din na lulundag ka sa bundok para i-trust mo. Parang naghihingi ka ng miracle, no? At hindi maganda yan. Para bang gusto mong makakita kahit wala kang mata? Para bang gusto mong makarinig kahit wala kang tenga? Yeah? Okay. So sabi ni Saint Bernard, let be your first act in the morning, prayer. Pagising mo, prayer. Hindi cellphone, prayer. Sabi ni Saint Jean Vianney, pag nakauna ang pag hindi prayer ang iyong inuna at nakauna ang diablo sa iyo, lahat ng the rest of the day, buong araw, madali na niyang kunin. Kaya, silyuhan mo ang morning ng prayer. I-offer mo yan kay God. No? So, every time you are tempted na maging lukewarm, maging impatient, impurity, or any kind of sin, immediately go to prayer. No? So, pag alarm sa akin, alarm 5 o'clock, ako, may mga tao na hindi masyado nakakatulog, nahihirapan matulog. Kaya, alas 3 pa lang, alas 4, naghihintay na silang gumising. No? Ako, kung bigyan mo ako ng choice, pwede ko matulog buong araw. Kahit nakasandal lang ako sa dingding, pwede ako matulog. Kahit nakasandal ako sa walis, makakatulog ako. Kaya, struggle ko talagang gumising na maaga. So, when the alarm strikes at 5 o'clock, sarap matulog. Ang sinasabi ko kaagad, Lord help me. Lord help me. No? Tapos, punta sa prayer room, kahit anong antok, luhod, and then pray. So, ibigay mo talaga ang una kay Lord. No? And then, arm yourself with prayer. When you mingle with the wicked world, pupunta ka sa opisina, pupunta ka sa, mag-meet kayo ng friends mo, kung ano ba. Tingin mo, may tendency na baka
makasambit ka ng mga chismis or bad words o ano. So before you go, arm yourself with prayer. Kung magmimingle ka sa wicked world, no? And para ma-fight mo ang iyong corrupt nature. Meron tayong concupiscence, di ba? And let prayer never leave your heart. Parating, help me Lord. I love you Jesus. Have mercy on me. Never leave your heart. Let prayer be your constant companion. Sa lahat na pupuntahan mo, parating kasama mo ang prayer. Kung saan ka man. At sa pagtulog mo sa gabi, dapat prayer ang magsasara ng iyong mga mata. No? Ito yung last na mag-ano sa iyong lips. Ito, napakagandang slide ito. Pag hindi ka nakakapag-fasting, meron pang substitute. Pwede kang magbigay ng limos. For example, kung sa ito mga kanang mga special situation na pag may sakit siguro o pag walang pare, ganun. For example, kung God forbids na hindi ka makakapag-confess sa pare dahil walang pare or nasa isang lugar ka na wala talagang pare, paano ma-forgive ang sins mo? So, may substitute pa. Pwedeng ma-forgive ang sins mo through perfect contrition. Di ba? Dahil sa matinding pagmamahal mo sa Diyos, naghingi ka ng kapatawaran, nagsisi ka sa kasalanan mo, perfect act of love of God, pwedeng mabura ang mortal sin mo. Pwede kang maligtas. So, may backup. No? Kahit yung baptism, di ba? May turo tayo sa simbahan na baptism by desire, baptism by blood. Hindi ka talaga na-baptize kung sa anong sitwasyon man yan, circumstance man yan, dahil sa iyong desire, ardent love of God, pwede ka makatanggap possible ng baptism by desire. So, may mga backup plans. Pero, pagdating sa dasal, walang backup. Pag ikaw ay tamad at hindi nag-pray, there is no other means of salvation for you. No? Pag hindi ka nag-pray. No? If you neglect to pray, there is no other means of salvation left. Wala nang natitirang backup dyan. So, mas piliin mo pang i-give up ang ibang mga gawain mo kumpara sa you neglect prayer. No? Compared to neglect prayer. That is why pinagsabihan ni Jesus si Martha. No? Mary has chosen the better part. Kumpara sa active duty, the better part is communion with Jesus. Yung pinili ni Mary. Yung si Mary at saka si Martha. So, manatili tayo sa prayer, kagaya ng mga saints, kagaya kay Jesus, hanggang sa huli, sabi niya, into your hands I commend my spirit. Hanggang sa huling saglit ng kanyang buhay, bago siya nalagutan ng hininga, prayer pa rin. Ganun din dapat tayo. And then, dahil ang prayer ang magdadala sa atin sa heaven into an everlasting joy and glory. Ha? God bless us all. Okay? So, kung may katanungan, pwede kayo mag-question sa messenger. Kung ngayon, pwede rin. Pero kung nahiya kayo sa messenger. Okay. Sinong mag-closing prayer? Brother Ramel, gusto mo? Closing prayer, Brother Ramel? Hello, Doc. Yes, bro. Closing prayer tayo. Sige po, Doc. Sige. Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na inyong itinuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Doc Ditching. Aming hinihiling sa banal na Espiritu Santo ang gabay upang pagyaman ang mga ito
at ang katuruan ng simbahan na iyong itinatag. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. So sa mga hindi ko nag-greet, Sister Ione, hello. Sis Hazel, hello. Sis Evelyn, Sis Marivic, Brother Naven, Brother Tarcisio. Yes. Good evening. Thank you sa Salamat din, Doc. Oh, thank you sa pag-attend Thank you sa din, Zoom. Doc, sa lecture. Napakatsaga. Okay, thank you. At sa mga sa Facebook, okay? Bye. God bless you. Bye. See you next week. God bless you all.